Magandang hapon sa ating lahat. Matapos nating pag-usapan kanina ang tungkol sa mga IPs na matatagpuan sa southern at northern part ng Pilipinas, ngayon naman ay dumako tayo sa reservations of the different IP groups na kabilang pa rin sa Unit 2 ng Demographics of the ICCs or IPs in the Philippines. So, Introduction to Indigenous Peoples in the Philippines, Definition of Indigenous Peoples. The Philippine Constitution and the Indigenous Peoples' Rights Act or IPRA law defines IPs as those who are the original inhabitants of the land and who maintain their distinct social, cultural, and economic practices. Ibig sabihin, kapag sinasabi natin indigenous people, ito yung mga sinaunang tao, mga katutubong mamamayan na naninirahan sa Pilipinas bago pa mang sakupin ng mga mananakop ang bansa. At bukod sa mga indigenous people ay pag-uusapan din natin ang concept of reservations and ancestral domains, kung ano nga ba ito at mga iilang halimbawa ng mga IP groups at ang kanilang mga ancestral domain, at ang tungkol sa Indigenous Peoples' Rights Act or IPRA of 1997. Simulan muna natin sa bibigay kahulugan tungkol sa ancestral domains and reservations. So kapag sinasabi natin ancestral domains, ito yung mga lugar na kung saan ang mga original na nagmamay-ari sa mga lugar na ito ay talagang mga katutubong pangkat, na kung saan ito ay parte na ng kanilang kasaysayan mula pa sa kanilang mga ninuno, na hindi lamang ito isang buhay na kasaysayan, ngunit makikita rin dito ang koneksyon ng kanilang kultura at tradisyon, at dito rin sila kumukuha ng pangkabuhayan sa pang-araw-araw katulad ng pagtatanim, pangingisda, pangangaso, at kabilang na rin ang mga pagkuha ng mga halamang gamot na ginagamit nila sa kanilang mga ritual practices. At ito rin ay protektado sa ilalim ng IPRA law. At isang halimbawa rito ay ang mga Ifugao, na kilala ang kanilang Banawe Rice Terraces na isang tampok na UNESCO Heritage Site. Isa itong halimbawa ng ancestral domain na pagmamay-ari talaga ng mga katutubong mamayan na nakatira roon. Pag sinasabi natin reservation naman, naiiba ito sa ancestral domains dahil kapag tulad ng binanggit ko kanina, ang ancestral domain ay tumutukoy sa mga lugar na ang original na nagmamay-ari roon ay mga katutubong mamamayan. Ngunit sa reservation naman, ito yung mga lugar na ipinagkaloob ng gobyerno para sa isang katutubong pangkat upang mas mapalago pa nila ang kanilang kultura. At mostly na mga lugar na binibigay sa mga katutubo ay yung malayo sa syudad upang mas mapalago at mapanatili o ma-preserve pa ng katutubo ang kanilang mga cultural practices. Isang halimbawa na rito ay yung Pulang Lupa Reservation na ibinigay sa mga Aita. Nabanggit ko kanina ang patungkol sa mga Ifugao, na kung saan kilala sila sa kanilang Banawe Rice Terraces, na kilala rin sa Hagdang Palayan, na itinatag bilang isang heritage site ng UNESCO. Ito ay simbolo ng kanilang, hindi lamang ng kanilang kultura at kasaysayan na ipinamana sa kanila ng mga ninuno, kundi makikita rin dito ang kanilang kakaibang pamamaraan ng pagtatanim. Ang mga Aita naman na makikita sa Zambales, Bataan at Pampanga ng Central Luzon, sila ay kilala bilang mga hunter-gatherers sapagkat bilang isang hanap buhay sila ay nangangaso. At sa Visayas naman, isang halimbawa na rito ang Ati na makikita sa Panay Negros, partikular na rin sa Boracay. At sila rin ang kauna-unahang katutubong naninirahan o makikita sa Panay. At isa sa kanilang mga kontribusyon ay ang Ati-Atihan Festival na ipinagdiriwang sa Cebu. Isa sa mga halimbawa ng IP group na makikita sa Mindanao ay ang tinatawag na mga lumad o yung mga Ata, Bagobo, Kuyanga, Mamanwa, Mangwangan, Mandaya, Banwaon, Bukidnon, Dulangan, Kalagan, Kulaman, Manobo, Subanon, Tagabili, Takakaulo, Talandig, at Teruray o Teduray.
Noong nakaraang taon, 2024, na pabalitaan ang isang report sa mga bago-buklata na matatagpuan sa Serib, Davao City, na kung saan binalita nila na nanganganib para sa kanila ang kanilang ancestral domain sapagkat may mga human activities na nagaganap sa bahaging ng Serib na halimbawa narito yung treasure hunting, pagpatay sa mga hayop at ang mga pagmimina. Kung kaya't sila ay nagkaroon ng isang meeting upang mapag-usapan ang issue na iyon. Dumako naman tayo sa IPRA law o yung tinatawag na Indigenous Peoples' Rights Act, Republic Act No. 8371. So ang layunin ng IPRA law ay upang maprotektahan ang lahat ng mga IP groups tungkol sa kanilang ancestral domains, sa kanilang pagpreserba ng kanilang kultura upang hindi tuluyang mawala ito sa Pilipinas. At narito ang mga konsepto ng IPRA law. Una na riyan ang ancestral domain. May karapatan silang angkinin at protektahan ang kanilang mga ancestral lands na ipinagkaloob sa kanila ng kanilang mga ninuno. Ang kalawa naman ay ang self-determination. Sa ilalim ng IPRA law, may karapatan silang magdesisyon o maggawa ng mga sarili nilang patakaran at batas upang mapanatili at mapreserba ang kanilang kultura. At sa pangatlo naman ay ang free, prior, and informed consent or FPIC. They have the right to give or withhold consent for any project that affects their lands and communities. So alam naman natin na sa modernisadong panahon ngayon, maraming mga proyektong isinasagawa, hindi lamang ang mga gobyerno, pati na rin ang mga private sectors. Kung kaya't sa ilalim ng IPRA law, binigyan nila ng karapatan ang mga IP groups na magdesisyon patungkol sa kanilang mga lupain. May karapatan silang tumanggi o tumanggap ng mga proyekto na gagawin na makakaapekto sa kanilang komunidad. At ang pang-apat naman ay ang cultural integrity, ibig sabihin may karapatan sila bilang mga katutubong mamamayan ng Pilipinas na ipagpatuloy ang kanilang mga cultural practices na isinasagawa. Umako tayo sa challenges faced by IP groups. Ito yung mga problema ang kinakaharap ng mga IP groups sa Pilipinas. Una ay ang land encroachment and development. Tulad ng sinabi ko kanina na sa patuloy na pag-usbong ng modernisasyon sa panahon ngayon, maraming mga proyektong isinasagawa ang iba't ibang sektor ng bansa. At hindi lamang naapektuhan ng mga lupain ng mga simpleng mamamayan, pati na rin yung mga lupain ng mga katutubo. So, hindi lamang ang mga kabago-buklata ang nakakaranas ng ganoong sitwasyon, marami ring ibang IP groups. At ang ikalawa naman ay ang economic challenges. Paunahing pangkabuhayan ng mga katutubo ay ang pagsasaka at ang pangingisda. Ngunit hindi masyadong nabibigyan ng oportunidad ang mga IP groups upang mas palawakin ang kanilang mapangkabuhayan sapagkat alam naman natin na kadalasan ngayon mas madalas tayong nag-import kaysa tayo yung nag-export kahit na alam natin na marami tayong magsasaka sa Pilipinas. At ang pangatlo naman ang cultural erosion. Mas nabibigyang pansin ng mga tao yung mga kultura ng ibang bansa kaysa sa mga kultura na mayroon tayo dito sa Pilipinas. Kung kaya nakaka-apekto rin ito sa mga katutubo sapagkat imbes na bigyan natin ng oportunidad na makilala ang kanilang mga kultura o ma-preserve ay mas nakafocus tayo sa kung ano yung mga nakikita natin sa mga social media. Sa kabila ng pagkakaroon ng IPRA law na itinatag ng gobyerno, ay alam naman natin na hindi pa rin ligtas sa mga problema ang mga IP groups na kung saan ibinahagi ko rin kanina ang iba't ibang problema na kinakaharap ng mga katutubo. Kung kaya mas paigtingin pa ang pagpapatupad ng batas na ito upang patuloy pa rin may palaganap ng
bawat katutubong mamamayan ang kanilang kultura at mas maipreserba pa ito. Narito ang mga references sa mga sanggunian na pinagkuhanan patungkol sa reservations of the different IP groups of the Philippines. So, yun lamang po para sa aking bahagi. Maraming salamat sa pakikinig.